Upang makapasok sa isang Japanese tea room, kailangan mong dumaan sa maliit na pinto na tinatawag na Nijiriguchi na may sukat na humigit kumulang 24 by 26 inches. Ngunit ito ay hindi lamang isang pasukan, ito ay isang malalim na simbolo. Sa huling bahagi ng ika-16 na siglo, ang tea master na si Senno Rikyu ay dinisenyo ito upang matiyak na ang lahat ng mula sa makapangyarihang samurai hanggang sa mapagkumbabang magsasaka ay yuyuko bago pumasok. Ang gyutaku ay isang tradisyonal na anyong sining ng Hapon na nagsasangkot ng paggawa ng mga printang isda na nagmula nung kalagitnaan ng 1800s bilang isang paraan para sa mga isda na idokumento ang kanilang mga nahuli bago ang pagkuha ng litrato. Sa panahon sa likod ng bundok Rushmore, lampas mismo sa ulo ni Lincoln, merong isang lihim na daanan na limitado sa publiko. Maraming mga teorya tungkol sa silid na ito, ngunit ang totoong kwento sa likod nito ay medyo nakakalungkot. Ang lumikha ng Mount Rushmore ay may planong magtayo ng Hall of Records, isang espasyo na puno ng mga artifact. Gayunpaman, dahil sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig, ang proyekto ay inabandona. Ngayon, ang natitira na lamang ay isang pasilyong walang laman. Naisip mo na ba kung bakit ang mga kambing ay may kakaibang itsura ng mga mata? Meron silang palang at parehabang mga pupil. Ang totoo, ang mga kambing ay prey, at para maprotektahan sila sa mga predator, ang palang na pupil sa kanilang mga mata ay nagbibigay sa kanila ng 320 hanggang 340 na malawak na view na nagpapahintulot sa kanila na masubaybayan ang kanilang kapaligiran. Ang taong ito ay gumastos ng 10,000 dolyar sa larong ito ng karnabal dahil nakakita siya ng isang laro kung saan maaari siyang manalo ng Mercedes. Matapos nga ang ilang oras ay napagtagumpayan niya ito. Sa Japan ay gumagawa ng kuryente gamit ang mga yapak ng mga tao. Ang Tokyo, na isa sa pinakabalang lungsod sa mundo, ay nag-install ng mga espesyal na itim na tile sa mga pedestrian walkway na sa tuwing may umahapak sa kanila, kinukuha ng mga tile ang kinetic energy mula sa mga yapak at ginagawa itong kuryente. Ang artist na ito ay pinayayakap ang mga tao sa clay na palayok habang malambot pa ito, habang hinuhubog ang kanilang mga damdamin sa loob ng bawat yakap na nakukuha ng palayok. Ang abstract ng damdamin ay tumatatak sa mga ito. Ang device na ito ay may mga komplikadong sensor na kaya nitong manipulahin isang pingpong ball sa eksaktong gusto nito, na parang elite na manlalaro ng pingpong. Nung sinabi ng lalaking ito na magbubuo siya ng juice ng iba't ibang kulay sa bawat baso, walang naniwala sa pamamagitan ng pagbibiro niya. Ngunit sa sandaling sinimulan niyang ihain ang mga baso ng juice, nagulat sila na ang bawat baso ay nagkaroon ng iba't ibang kulay ng juice. Bago magsimula ang klase, ang babae ito'y tahimik na naglalagay ng lata sa bawat upuan. Bawat isa ay may nakatala na buksan ng 9:17. Walang nakakaalam kung anong inaasahan hanggang sa umabot ang oras ng 9:17 at isa-isang umalingaw sa loob ng silid ang tunog at ang professor ay nalito. Ito ay malinaw ng isang tunay na pisikal na espasyo, ngunit ang mga kotse sa loob ay mukhang diretsong lumalabas na 2D anime na parang nasa isang dimensyon. Sa katunayan, ito ay estilo ng modifikasyon ng kotse na kilala bilang anime style wrap o cartoon style paint job. Kapag binuklat mo ang isang nyog at nakita mo ang tubig sa loob ay makapal at parang syrup na halos parang pandikit, maaari mong isipin na wala na ito. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang napaka-espesyal na uri ng nyog na kilala bilang makapuno. Ang mga nyog na ito ay bihira lamang. 1 hanggang 3 sa bawat 1,000 nyog ay nabubuo ng ganito. Sa Vietnam, ang powdat ay isang natatanging paligsahan kung saan ang mga manlalaro ay naghahagis ng mga ginawang mudball na naglalayon para sa pinakamalakas na splash at pinakamalawak na pag-spray. Ang tradisyonal na larong ito na nagmula sa mga sinaunang ritual ay para sa mahusay na ani na kung sino ang pinakamalakas na epekto at malakas na splash ay mas uunlad sa darating na taon.